Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Isang nakakakilig at nakaka-inspired na love story ang aking ihahatid sa inyo ngayon. Inis na inis si Chantal kay Patrick dahil sa kasungitan ng binata noong una silang magtagpo. Ngunit nakakita ang dalaga ng pagkakataon na makaganti sa binata. Subalit isang pangyayari sa buhay ng dalaga ang dahilan upang magkalapit ang dalawa. I hope you don't mind if I say that I love you. Excuse me, pwede po bang paorong makikiraan lamang kami? Pakiusap ni Chantal. Miss, bakit kailangan mo kaming paurungin kung pwede ka naman dumaan doon sa kabilang dako? Tugon ng masungit na lalaki kaya napairap si Chantal. Magsalita pa sana ito nang bigla siyang hatakin ng kaibigang si Maui sabay pang didilat nito sa dalaga. Bakit naman napakasungit ng lalaking iyon? Salubong ang kilay na tanong ni Chantal. Mayaman kaya mayabang. Tugon naman ni Maui. Naku day, may best friend ako doon sa Maynila. Mayaman din naman pero walang kayabang-yabang sa katawan, promise. Sabi ni Chantal. Kung sa bagay, may mga tao talagang pinagpala sa buhay ngunit minalas naman sa tamang asal. Pagsang-ayon ni Maui. Sisi, ano bang pinagsasabi mo dyan? Bakit? Marami rin namang hindi pinagpala sa buhay. Minalas rin naman sa tamang asal Natatawang tugon ni Chantal. Hoy kayong dalawa, baka saan mapapunta yung asara ninyong dalawa? Pagsaway sa kanila ng kanilang kaibigan. Kinabukasan ng umaga. Chantal, bakit naghihilig ka pa dyan? Diba sabi mo sasamahan mo kami ng tatay mo magtinda sa palengke ngayon? Tanong ng ina. Oh my gosh, oo nga pala po inay. Pasensya na po kayo, sige po maghahanda na po ako ng aking sarili. Maya pa? Nay, tara na po. Nagpasiuna nang lumabas ang dalaga sa kanilang pintuan. Oy, sandali. Dadalhin natin itong mga pagkain at doon na tayo mag-aalmusan para may kasabay ang iyong ama. Kanina pa siya doon, ang tagal mo kasing nagising. Ayon pa kay Nanay Rosita. Mabuti naman at may nakita kang maririntahan. Hindi kagandahan itong lugar pero pwede na rin. Mahirap naman kung sa hotel lang tayo titira. Sabi ni Patrick sa kanyang kaibigan na si Jason. Pare, nasa ibang nayon tayo kaya umayos-ayos tayo dito at hindi natin pwedeng gawin ang ating mga nakasanayang gawin sa Maynila. Sabi naman ni Jason. Maliit lamang ang isla na kinaroroonan ng magkaibigan ngunit mayaman ito sa lamang dagat at mga puno ng prutas. Okay na rin ito, importante, walang nakakakilala sa atin dito. Ayon naman kay Patrick. Pagkapasok ng dalawa sa bahay na kanilang nirerentahan ay biglang may namataan itong si Patrick. Kaya napakunot ang noo nito para bang tinitiyak niya talaga na hindi siya nagkamali sa babaeng kanyang nakita. Pare sandali lang. Pagtawag pansin nito sa kanyang kaibigan. Bakit? Ano ba yun? Nagtatakang tugon ni Jason. Pare, kung hindi ako nagkakamali, yan yung babaeng nakita natin kanina doon sa bangka. Sabi ni Patrick habang hindi ito kumukurap kaya napabalik si Jason sa kanyang kinatatayuan. Oo nga pare, nako, kaso lang mukhang badshot ka na dyan sa kanya. Paano ba yan? Mukhang magkapitbahay pa yata kayo. Panunokso ni Jason. Napabuntong hininga ang binata ngunit hindi na ito muling nagsalita. Tatay! Nako, pasensya na po kayo tatay, tinanghali po yata kami. Panimula ni Chantal habang nasa likod na ng ama. Yata ka pa dyan eh, talagang tinanghali na kayo, akala ko nga hindi na kayo pupunta dito eh. Tugon ni Mang Roger, sabay kuha ng mga banyera na puno ng mga alimango. Aba, mukhang marami po ito
Masayang sabi ni Chantal. Ay oo anak, medyo sinuwerte lang. Maganda kasi ang panahon ngayon kaya medyo maganda rin ang huli. Akin na po iyan tay, tutulungan na po kita dyan. Wow, ang lalaki naman po ng mga alimango na ito. Alam niyo po ba na ito po talaga ang namiss ko dahil walang ganito kalalaki na alimango doon sa Maynila. At hindi ganito kasariwa. Nakangiting saad ng dalaga. Minsan lamang ito umuuwi at makadalaw sa kanyang mga magulang dahil sa Manila ito nagtatrabaho bilang sekretary ng isang kumpanya. At kahit maganda at professional ay walang kaarte-arte sa katawan ang dalaga. Lagi pa rin itong tumutulong sa kanyang mga magulang na magtinda sa palengke ng mga lamang dagat. Oy, andito pala ang reyna ng palengke. Nakangiting pagbati ni Aling Dolor. Ay salamat naman po Aling Dolor, kamusta po kayo? Nakangiting tura ng dalaga. Sana ining dalas-dalasan mo ang pag-uwi dito para lagi kami makarami ng binta at mabibiyayaan naman kami sa taglay mong swerte. Nakangiting sabi ni Aling Dolor. Sige po Aling Dolor, itatapon ko po sa inyo ang ibang customer namin. Tugon nito habang nagsusuot na ng apron. Pare, nakausap ko si Nanay Rosita, yung may-ari ng bahay na ito. Meron daw palengke dyan sa hindi kalayuan at magsasara daw bago magtanghali. Kaya tumayo ka na dyan nang makapamalingki na tayo para makakain na rin tayo. Nagugutom na ako. Sabi ni Jason. Nako pare, kain na lamang tayo sa labas. Tatamad-tamad na tugon ni Patrick. Kakain sa labas? Baka nakalimutan mong chef itong kaibigan mo. Mabuti na yung magluto na lamang tayo bukod sa makasave pa tayo, sariwa pa ang ating makakain. Nakangiting tugon ni Jason. At noong nasa palengke na ang dalawa ay medyo natuwa na si Patrick dahil mga sariwa talaga ang kanyang mga nakikita. Pare, ito ang lalaki ng alimango. Ayon pa kay Jason. Magkano po ba dito sa malalaking alimango? Tanong ni Patrick. Sandali lang po ha. Tugon ni Chantal habang sumusubo ito ng pagkain sabay harap sa customer. Naibuga ng dalaga ang pagkain mula sa kanyang bibig noong makita kung sino ang bumibili ng kanyang alimangong tinitinda. Napakunot rin ang noo ng magkaibigan. Ay, hindi binibinta ang mga alimango na yan, may mga nagmamay-ari na kasi ng mga yan eh. Taas kilay na sabi ni Chantal. Hindi na naituloy ni Jason ang kanyang sasabihin pa sana nang biglang nagsalita muli ang dalaga. Doon sa kabila. Aling Dolor, pagbilhan niyo nga po ng alimango itong dalawang nagagwapuhang customer. Napakunot ng noo si Aling Dolor. Aba, ikaw talagang bata ka. Bakit mo naman pinapasa sa akin yung mga customers mo? Meron ka pa namang maraming alimango dyan ah. Aling Dolor, yung mga alimango niyo po ang gusto nilang bilhin. Kaya sige na mga sir, punta na kayo dyan, mabait yan si Aling Dolor. Nakatawang aso na pagtaboy ng dalaga sa dalawang lalaki. Sabay talikod dito at ipinagpatuloy na ang kanyang pagkain na tila ba wala lang sa kanya ang mga nangyari. Nagkatinginan din ang magkaibigan sabay lipat sa pwesto ni Aling Dolor. Aling Dolor, pwede po bang magtanong? Bulong ni Patrick. Ano yun iho? Pabulong rin ang tugon ni Aling Dolor. May tuyo ba sa utak ang babaeng yan? Bakit niya kami ipinasa sa'yo dito? Ayaw niya bang makabinta? Napangiti ang matanda sa tanong na iyon ng binata. Alam mo iho, yan ang pinakamabait na bata dito. Hindi lang yun, siya rin ang pinakamaganda sa lugar na ito. Hindi man sinadya ng binata ay kusang bumalik ang mga mata nito kay Chantal at napakurap ito noong mapatingin sa kanya ang dalaga na nakataas ang kilay. May gusto yata sa akin ang babaeng iyan, Aling Dolor eh. Kasi diba, sabi ninyo mabait yan. Bakit galit sa akin? Ano po kaya sa palagay ninyo kung liligawan ko yan? Babait kaya yan sa akin? Pilyong bulong na tanong ni Patrick.
Naku iho, 28 na yan pero wala pa akong nabalitaan na kasintahan yan. Maraming nang ligaw pero lahat kinakaibigan lang sa katunayan nga. Patay na patay dyan ang anak kong si Rodney. Pabulong ring tugon ni Aling Dolor. Akala mo siguro na iisahan mo akong mukong kano? Hindi ako atat sa pera mo dahil maya-maya lang mauubos rin naman itong mga paninda ko. Taas na kilay na bulong ng dalaga sa kanyang sarili habang nakatitig sa lalaking kinaiinisan. Anak, mauna na akong umuwi ha para makapagpahinga, sabi ni Tatay Roger. Sige po tay, mag-ingat po kayo, I love you. Nakangiting tugon ng dalaga na narinig naman ni Patrick kaya napalingon ito sa dalaga at hindi rin nakaligtas sa paningin ni Chantal kaya inirapan niyang muli ang binata. Bakit? Kung makalingon ka, hindi para sa iyo ang I love you na yun, oy. Bulong ni Chantal sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay nagsidatingan na nga ang mga customer. Sino naman ang hindi mapapabili ng mga magagandang alimango na ito kung ganito naman kaganda ang tindera? Nako kayo talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagdating. Sige, mag-umpisa tayo dito kay Ruel. Ilang kilo ba ang kailangan mong alimango? Tanong ng dalaga. Chantal, 3 kilo sa akin. Tugon ni Ruel. Ako naman 5 kilo kasi linggo bukas alam mo na marami tayong bisita. Ayo naman sa isang kasamahan. Ako naman 10 kilo dahil birthday ng tatay ko. Chantal, punta ka ha? Sabi naman ng isang customer. Nako, sandali lang ha. Kukulangin tayo. Aling Dolor, pwede niyo po ba akong bigyan ng 7 kilo para mapagbigyan natin lahat itong ating mga mababait na customer? Nakangiting tura ng dalaga, kaya hindi nakatiis si Patrick at lumapit ito kay Chantal. Umikot ito sa likod kung saan malapit ang dalaga. Akala ko ba may mga nagmamay-ari na yang mga alimango mo kaya hindi mo kami pinagbilhan? Salubong ang kilay na bulong nito sa dalaga. Well, ako lang naman ang may-ari at tindera kaya may karapatan akong mamili kung sino lang ang gusto kong bintahan, hindi ba? Mapang-asar na tugon ng dalaga. Kinagabihan ay dumalaw dito ang napakagwapo at masugid nitong mangliligaw na anak ni Aling Dolor. Si Rodney ay isang arkitekto. Rodney, nakikiusap ako sa'yo na wag mo nang sayangin yung oras mo sa akin. Pasensya ka na talaga tulad ng dati ang sagot ko sa'yo. Maghanap ka na lamang ng iba dahil wala pa talaga sa isipan ko ang pakikipagrelasyon na yan. Alam mo naman na gustong gusto ko talaga iahon sa kahirapan ng aking mga magulang, hindi ba? Ayoko rin na magtinda sila ng isda habang buhay. Pareho tayong nag-iisang anak. At tapos na nila akong pinag-aral kaya ako naman ngayon ang magsusumikap para maiahon sila sa kahirapan. Seryoso ang pakiusap ng dalaga. Mag-aantay ako kung kailan ka handa na, Chantal. Maluha-luhang tugon ni Rodney. Rodney, huwag ka nang mag-antay. Hindi ko rin naman talaga alam kung magugustuhan kita eh. Maraming mga babaeng nagkandarapa sa'yo, mamili ka na lang. Alam mo si Maui, mabait naman na babae at kilala na rin naman natin siya. Alam naman natin pareho na may gusto siya sa'yo, hindi ba? Hindi ka magsisisi kung siya ang pipiliin mo dahil wala talaga akong maipangako sa'yo. Patawarin mo ko. Sabi ni Chantal sabay hawak sa 2 pisngi ng binata. Umuwing malungkot si Rodney. Anak, bakit naman hindi mo pagbigyan ng pagkakataon si Rodney? Alam naman natin pareho na mabuting bata yun at maayos naman ang trabaho. Tay, hindi po talaga natuturuan ang puso. Mahal ko naman po talaga si Rodney kaso lang bilang kapatid lamang po talaga, tay. Malumanay rin na tugon ng dalaga. Kinabukasan habang nagdidilig ang dalaga sa kanyang mga halaman ay may napansin siyang 2 mga matang nagmamasid sa kanya. Kaya naitutok nito ang hose kung saan nakatayo ang nagmamay-ari ng mga matang iyon.
Ngunit laking gulat ng dalaga dahil ang lalaking kanyang kinaiinisan ang nakatayo sa kanyang harapan. Oh my gosh! Nabitawan ng dalaga ang hawak na hose. Anong ginagawa mo dyan? Ang akala ko ang kaibigan kong si Maui. Salubong ang kilay habang nanglilisik ang mga mata na tanong ni Chantal. Hindi rin nakagalaw ang binata noong tumama sa kanyang mukha ang tubig na nagmumula sa hose. Anak, ano ba yung ginagawa mo? Naku Patrick, pagpasensyahan mo na itong anak ko ha. Mukhang hindi niya naman sinasadya. Patakbong nagtungo si Nanay Rosita kung saan nakatayo ang nakabatong si Patrick. Anak siya si Patrick, nangungupahan dyan sa ating bahay paupahan. Patrick, ito ang nag-iisa kong anak. Bihira lamang ito umuwi dito sa Manila kasi siya nagtatrabaho. Pasensya ka na ha. Anak, humingi ka na ng paumanhin. Utos ni Nanay Rosita sa dalaga. Ay naku Nay, bakit naman po ako hihingi ng tawad sa kanya? Ako ba ang lumapit sa kanya para basain siya? Mataray na tugon ng dalaga sabay talikod at pumasok na ito sa kanilang tahanan. Chantal! Ano ba ang nangyari sa babaeng iyon? Hindi naman siya ganun mananalita. Naku iho, pagpasensyahan mo na pero mabait talaga ang anak kong iyon. Hayaan mo't kakausapin ko, pasensya na ulit ha. Hala, umuwi ka na at magbihis ka na doon. Pagpapaumanhin at utos ni Nanay Rosita sa binata. O anong nangyari sa'yo? Bakit basa ka? Nagtatakang tanong ni Jason. Pare, anak pala ni Nanay Rosita ang babaeng nagtitinda ng alimango at bihira lang daw yun umuwi dito dahil nasa Manila daw nagtatrabaho. Tugon ni Patrick. Ang tanong ko, bakit basa ka? Huwag mong sabihing sinaboyan ka ng tubig ng babaeng iyon ha? Napayuko si Patrick sa tanong na iyon ni Jason. O anong ngiti yan, in love ka? Naku pare, tandaan mong may girlfriend ka. Pagpapaalala ni Jason sa kanyang kaibigan. Pare, nakalimutan mo yatang kahihiwalay lang namin, hindi ba? Kaya nga andito tayo sa maliit na isla na ito para makapag-move on ako. Naiinis na tugon ni Patrick. Oo nga pala, sa palagay ko pare, madali kang makamove on dahil may Miss Alimango ka. Bro, wala naman akong balak na gamitin si Chantal para panakip butas. Seryosong tugon ni Patrick. Napakunot ng noo si Jason. Tinitigan ng mabuti ang kaibigan, pagdakay ngumiti ito. Wow, alam mo ang kanyang pangalan? Tanong ni Jason. Sabi kasi ni Nanay Rosita, Chantal daw ang pangalan ng anak niya. At oo, siya nga ang nagbasa sa akin. Hindi naman niya sinadya. Nagulat lang yun noong maramdamang nakatayo ako sa kanyang likuran. At pwede ba pare, wag na natin pag-usapan ang babaeng yun? Pakiusap ni Patrick sabay pasok sa kanyang kwarto upang magbihis. Kinabukasan ng maagang-maaga ay nag-jogging si Chantal. Nakita nito ang lalaking tumatakbo rin na kanyang makakasalubong. Malayo man ito, ngunit naaninag ng dalaga ang magandang hubog ng katawan ng lalaki. Nakasuot ito ng white short and shirt. Biglang kinabahan ang dalaga noong medyo mapalapit na ito sa kanya dahil namukhaan niya na kung sino ang gwapong lalaking makakasalubong niya. Kaya nakapagdesisyon ito na lumiko para makaiwas sa lalaki. Chantal, hindi mo naman ako kailangan iwasan eh. Napatigil ang dalaga sa pagbanggit ng binata sa kanyang pangalan. Anong ginagawa mo dito? Natawa si Patrick sa tanong na iyon ni Chantal. Ito naman, nakita mo naman na tumatakbo ako, hindi ba? O baka naman gusto mong isagot ko dyan sa tanong mo ay narito ako para salubungin ka? Malokong tugon ng binata. Nakaismid si Chantal dahil sa tinura na iyon ni Patrick. Ay nako, maiwanan na kita dito. Hindi ka naman pala matinong kausap. Ayon pa sa dalaga. Alam mo maganda ka. Sana gandahan mo rin yung pakikitungo mo sa akin. Hindi ako masamang tao, mabait ako. Sabi ni Patrick noong makalapit na ito sa kinaroroonan ng dalaga.
Talaga? Mabait ka? Pinaurong ka lang doon sa dadaanan para makadaan kami ng kaibigan ko. Ni hindi mo nga kami pinagbigyan, hindi ba? Taas kilayng tugon ng dalaga. Pasensya ka na sa inasal ko noong araw na iyon. May pinagdaanan lang ako. Pagpapaumanhin ni Patrick. Ah, ganun ba? Sige, pagpasensyahan mo ring ang asal ko ngayon ha, kasi may pinagdadaanan din kasi ako eh. Sige, mauna na ako. Pairap ng dalaga, sabay takbo palayo sa kinaruruunan ni Patrick. Pare, ilang linggo nang mainit ang dugo sa akin ni Chantal, kaya pupuntahan natin siya mamaya sa bahay nila. Diretsong tura ni Patrick sa kanyang kaibigan na si Jason. Ngunit bago pa man naggabi ay narinig ng binata ang sigaw mula sa bahay ni Chantal, kaya napatakbo ito patungo doon sa bahay ng dalaga. What happened? Nagulat man si Chantal nang biglang pagsulpot ng binata, ngunit hindi ito nakapagtaray. Si nanay, kailangan kong dalhin sa hospital. Umiiyak na tugon ni Chantal. Mabilis na kinarga ni Patrick si Nanay Rosita. Patakbo nitong tinungo ang nakaparadang sasakyan. Malaking tao si Patrick, kaya madali lamang para sa kanya na buhatin ang patpatin ni ina ni Chantal. Mabilis namang nahagip ng dalaga ang kanyang bag at patakbo na rin itong sumunod sa binata. Manong Luis, dali. Bilisan natin, dalhin natin si nanay sa pinakamalapit na hospital. Ayon pa kay Patrick at nagmamadali na itong pumasok sa loob ng tricycle. Halika dito Chantal, tabi ka na sa akin para maalalayan mo ang mga paa ni nanay. Pagpapaanyaya ni Patrick, mabilis namang nakasunod ang dalaga na tila ba nakalimutan niya ang galit niya sa binata. Noong nasa loob na si nanay ng emergency room ay hindi mapakali si Chantal. Habang nag-aantay ng balita, palakad-lakad ito, kaya tumayo si Patrick at biglang niyakap ang dalaga. Please calm down. Hindi nakakatulong yung pag-aalala mo. Paglabas ng doktor, kakausapin ko kaagad siya na ilipat natin si nanay sa Maynila. Napaangat ang mukha ni Chantal sa tinura na iyon ng binata na tila ba nagsasalita ito sa matagal ng kakilala. Sandali lang, baka hindi namin Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Nakangiting pagputol ni Patrick at sinalubong nito ang mga mata ng dalaga. No, huwag ka nang mag-abala, hindi mo naman kami kaano-ano at hindi mo responsibility ang nanay, kaya ako na ang bahala. Nahihiyang tugon ni Chantal. Matanong nga kita, sa pagkakataon ba na to, ano ang uunahin mo, ang nanay mo o yung pride mo? Seryosong tanong ni Patrick. Hindi nakasagot ang dalaga at iyon naman ang pagdating ni Tatay Roger. Anak, kamusta ang nanay mo? Ano ba ang nangyari? Asaan siya ngayon? May balita na ba kayo sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Tatay Roger. Tay, naiyak na sambit ng dalaga sa bayakap sa kanyang ama. Tay, wala pa po kaming balita. Hindi pa lumalabas ang doktor. Pero ililipat po natin kaagad si nanay sa Manila para malapatan kaagad na nararapat na gamutan. Si Patrick na ang nagsasalita. Naku Odong, wala kaming ganoong kalaking halaga para matustusan ang pangangailangan niya doon sa Maynila. Tay, wag po kayong mag-alala, ako na po muna ang bahala. Nakangiting sabi ni Patrick. Odong, baka hindi namin mabayaran kaagad, pero sige, isasangla ko na lamang sayo ang 3 paupahan at ang bahay namin. Napaluhang tugon ni Tatay Roger. Tay, di ba sabi ko naman po sa inyo na wag nyo nang isipin yan sa ngayon. Ang pinaka-importante at ang gusto ko ay mapaayos si nanay. Napatingin ang dalaga sa binata. Likas ba talaga mabait ang taong ito o may balak na hindi maganda? Ano kaya ang kapalit ng tulong na nais niyang ibigay sa amin? Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Hoy ikaw Chantal, magpasalamat ka na nga lamang at nagpadala ka agad si Lord ng tulong para sa nanay mo. Dahan-dahanin mo na lamang ang pagbayad mo sa kanya.
Kastigo ng dalaga sa kanyang sarili at napayuko na ito noong namalayan na nakatitig din pala ang binata sa kanya. 2 araw ang pinalipas ng doktor at pinayagan na si Nanay Rosita na madala sa hospital doon sa Maynila. Pagkatapos maisaayos ang ina sa loob ng kwarto ay lumapit si Chantal sa binata. Maraming salamat ha. Mahal ang hospital na ito, nakakahiya, pero sabi ni tatay aasikasuhin niya raw kaagad ang mga papilis para maisangla sa iyo ang lahat ng aming pag-aari. Nahihiyang turan ng dalaga. No worries at all. At least may nagawa akong mabuti sa aking kapwa. Sa totoo lang, napakasarap pala ang pakiramdam na makatulong ka sa kapwa mo ng kusa. May ngiti rin na tura ni Patrick na nagpakunot sa noo ng dalaga. Bakit hindi ka pa nakatulong sa iyong kapwa? Nagtatakang tanong nito. To be honest with you, lagi kasi ang lolo ko lamang ang nasusunod. Sunod lang ako ng sunod sa mga utos niya kapag merong taong nangangailangan ng tulong. So, mayaman ka? Ganoon ka kayaman? Diretsong tanong ng dalaga. Saka na natin pag-usapan yan kapag magaling na si nanay. Siya nga pala, nabanggit ni nanay sa akin na dito ka raw nagtatrabaho sa Manila. Ano ba ang trabaho mo at saan? Tugon at tanong ni Patrick. Ay, oo nga pala, bago ko makalimutan ako. 3 araw na lamang pala ang nalalabi sa aking bakasyon kaya kailangan kong tawagan ng aking boss. Salamat sa iyo ha. Sabi ng dalaga, sabay tayo at kinuha ang kanyang cellphone sa kanyang bag at lumabas na ito ng kwarto ni nanay para tumawag sa kanyang boss. Tulog na sa sofa si Patrick noong magbalik si Chantal sa kwarto kaya tahimik lamang nitong pinagmamasdan ang binata. Ano nga kaya ang iyong pakay? Bakit mo kami tinulungan? Well, ano man yan, maraming salamat pa rin dahil iniligtas mo ang buhay ng nanay ko. Hayaan mo, simula ngayon, magpapakabait ako sa iyo hanggang sa mabayaran kita sa lahat ng nagastos mo at magagastos mo pa. Bulong ni Chantal sa kanyang isipan at tumabi na itong humiga sa kanyang ina na walang malay. Nagkaroon kasi ito ng mild heart attack. Ngunit wala pa rin itong malay 4 na araw na at 4 na araw na ring magkasama ang dalaga at binata. Mabilis nakatulog si Chantal, malamang dahil sa puyat at pagod. Mga ilang oras pa ang nakalipas ay nagising na rin si Patrick at ito naman ang titig na titig kay Chantal. Hayaan mo my love, hindi kita pababayaan, dadamayan kita at hindi kita iiwanan. Huwag mo nang alalahanin ang gastusin ni nanay ha. Ako na ang bahala sa inyo simula ngayon. Nakangiting bulong ni Patrick sa kanyang sarili at maya-maya rin ay lumabas na ito ng kwarto. Nurse, aalis lang ako saglit ha at tulog kasi yung pasyente at ang aking girlfriend. Kung sakaling hanapin ako, pakisabi na babalik ako kaagad. Pero huwag mong sabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo na girlfriend ko siya ha. Hindi niya pa kasi alam na mag-boyfriend kami. Natawa ang nurse sa tinura na iyon ni Patrick. Komedyante po pala kayo sir. Sana po malaman ni Ma'am Chantal kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng boyfriend na gaya ninyo. Nakangiti ring tugon ng nurse. Maswerte talaga siya sa akin. Bukod sa gwapo at macho ako, ay sobrang in love ako sa kanya. Sige, maiwan na kita ha. Natatawang umalis ang binata sa harapan ng nurse. Gabi na nung magising si Chantal at napansin niya kaagad ang nakatitig sa kanyang si Patrick. May pagkain dito, baka gutom ka na. Malamig na ito, ima-microwave ko na lamang kung handa ka nang kumain. Hindi pa rin kasi ako kumakain dahil gusto kong sabay tayong kumain. Nakangiting sabi ni Patrick. Napahimbing pala ang aking tulog, aba? 8:00 na pala ng gabi? Nako, sana ginising mo ako. Okay lang yan, mabuting at nakatulog ka ng maayos. Ilang gabi ka rin naman na walang tulog masyado. Gusto mo na bang kumain? Malambing na tanong ni Patrick.
Ako na ang magpainit niyan. Pasensya ka na talaga. Sana kumain ka na lamang. Nalipasan ko na tuloy ng gutom. No, ako na ang magpainit nito. Gisingin mo na lamang yung diwa mo. Mukhang tulog pa eh. Biro ng binata at noong kumakain na ang dalawa ay nakayuko lamang ang dalaga. Mukhang matatagalan na makarecover itong sinanay. Hihilingin ko sana sa'yo na mag-resign ka na lamang sa trabaho mo para matutukan mo ang pag-aalaga sa kanya. Napakunot ang noo ni Chantal dahil sa tinura na iyon ni Patrick. Hindi pwede. Kailangan ko ng work. Paano kita mabayaran? Diretso ang tingin ng dalaga sa binata. Di ba sabi ko sa'yo na ako muna ang bahala? Patrick, pinaghirapan kong kunin ang trabahong iyon at alam natin pareho na sa panahon ngayon ay napakahirap maghanap ng trabaho. Kaya hinding-hindi ako mag-resign. Ayon pa sa dalaga. Meron akong trabaho para sa'yo kapag okay na si nanay. Sa ngayon, siya na muna ang ating aatupagin. I love you. Anas ng binata na siya namang paggising ni Nanay Rosita. Anak, Nay? Parehong napatayong bigla ang dalawa at mabilis naman nakalapit sa nakahigang ginang. Nay, salamat naman po na nagising na kayo. Sabi ni Chantal. Kamusta po ang pakiramdam ninyo, Nay? Tanong naman ni Patrick. Okay na ang aking pakiramdam, mga anak. Patrick, anak, maraming salamat sa tulong mo, ha? Nay, walang anuman po. Gagawin ko po ang lahat para mapaayos po ang inyong kalagayan. Nakangiting sabi ni Patrick sabay hima sa likod ni Chantal na nagpaiktad sa dalaga sabay sulyap sa binata. Nay, gusto niyo po bang kumain? Tanong na lang ni Chantal. Hindi ako nagugutom, anak. Sige, magsibalik na kayo doon sa inyong pagkain. Lalamig na ang mga iyon. Utos ng ginang. At noong nakatapos ng kumain ang dalawa, Patrick, 4 na araw mo na kaming sinasamahan at dinadamayan. Pwede ka nang umuwi, baka kailangan ka rin sa inyo or ng trabaho mo. Nakayokong sabi ni Chantal. 1 month ang aking bakasyon at 2 linggo pa lamang ang aking nakonsume kaya magsasama tayo at sasamahan ko kayo dito. Tugon ni Patrick. Umuwi ka na lamang para naman makapagpahinga ka. Nakakahiya naman sa'yo. Pwede ba, Chantal? Nakikiusap ako sa'yo na wag mo na akong ipagtabuyan. Gusto ko kayong makasama at alagaan ko kayo ni nanay. Seryosong tugon ni Patrick. Napatitig ang dalaga sa kausap. Ano ba talaga ang habol ng lalaking ito? Tama ba ang narinig ko kanina na nag-I love you siya sa akin bago nagsalita ang nanay? Mahal niya ba talaga ako? May dumi ba ako sa mukha o nagwagupuhan ka lang talaga sa akin? Biglang napakurap ang mga mata ng dalaga at nakabalik ito sa wisyo mula sa pakikipag-usap nito sa kanyang isipan noong marinig na nagsalita ang binata. Naisip ko lang kung bakit ganito kakabait sa amin ni nanay. Anong meron? May gusto ka ba sa akin? Oo, mahal kita. Pero hindi muna natin pag-uusapan yan sa ngayon. Ang importante sa akin ay ang gumaling ang nanay. Hayaan mo kung samahan kita hanggang sa pag-uwi niyo doon sa inyo. Pagkatapos ng problemang ito ay ipapakilala ko sa iyo ang aking sarili. Napadiretso ng upo ang dalaga sa diretsong sagot na iyon ni Patrick. Pagkalipas lamang ng 2 linggo ay nakalabas na ng hospital si Nanay Rosita at dinala ito ni Patrick sa kanyang tahanan. Odong, hindi ba nakakahiya dito pa kami pansamantala? Hindi ba magagalit ang iyong mga magulang? Nahihiyang tura ni nanay. Naku, wag po kayong mag-alala, nanay. Ako lamang po ang nandito. Wala na rin po akong mga magulang, tanging si lolo lamang po ang meron ako. Nakangiting tugon ni Patrick. Isang gabi habang nakaupo si Patrick sa veranda ay tahimik na lumapit si Chantal.
Hindi ko talaga alam kung paano kita mababayaran kaagad sa lahat ng nagasto at kabutihan mo sa nanay ko. Napalingon si Patrick sa dalaga sabay tayo para alalayan ito. Halika, maupo ka dito at ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Ako na ang bahala dahil masaya akong i-provide lahat ang pangangailangan ni nanay at ang kakailanganin niya pa. Weird man, pero kakaiba talaga ang pagmamahal na nadarama ko sa iyong mga magulang. Siguro dahil wala akong mga magulang at nakita ko kung paano kayo nagmamahalan at kung paano kanila mahalin at super proud sila sa iyo bilang anak nila. Siguro ay dahil gusto ko rin maranasan kung gaano at kung paano mahalin. Nakangiti ngunit nakayukong turan ni Patrick. Isang linggo pa ang nakalipas ay naiuwi na ni Patrick ang mag-inang Rosita at Chantal kung saan sila nakatira. Salamat ng marami ha. Ayon pa kay Chantal, noong makapasok na sila sa loob ng kanilang bahay, hinaplos naman ng binata ang likod ng dalaga. Mauna na muna ako, sisilipin ko lamang si Jason kung nakabalik na ba. Umuwi rin kasi yun muna sa kanila habang wala ko. Nakangiti na tura ni Patrick. Anak, sa tingin ko ay mahal ka ni Patrick. Ayon sa kanyang ina. Anak, hindi naman sa naghahabol kami ng pera noong taong iyon pero sa palagay ko nga ay tama ang iyong inay. Si Patrick ang nababagay sa iyo. Napakabuti ng kanyang puso, alam mo ba? Inayawan niyang tanggapin ang mga titulo ng paupahan at itong bahay natin. Tulong daw ang ginagawa niya sa nanay mo. Lalaki ako anak kaya alam ko kung bakit ginagawa niya ito sa atin. Sabat naman ni Tatay Roger. Tay, meron po ba talagang nagmamahal ng tapat kahit sandali mo lamang nakilala ang tao? Anak, ang pag-ibig ay kusang susulpot yan. Hindi natin alam kung kanino tayo iibig. Hindi natin alam kung saan. Hindi natin alam kung paano. Tugon ni Tatay Roger, ilang araw lamang ang lumipas. Tay, Nay, ayoko po sanang isipin ninyo na mapagsamantala akong tao. Ngunit mahal na mahal ko po ang anak ninyo at nais ko po siyang pakasalan. Diretsong pagpapaalam ni Patrick. Kahit nasa kusina at nagluluto ay narinig ni Chantal ang sinasabi ng binata. Bigla nitong nabitawan ang sandok na hawak at napatakip ang dalawang palad sa kanyang nakanganga na bunganga. Namilog ang mga mata at napaangat ang dalawang kilay nito. Lalaki ako kaya naramdaman ko ang linis ng hangarin mo para sa anak ko, Udong. Napakagat ng labi ang dalaga noong marinig nito ang sagot ng kanyang ama sa sinabi ni Patrick. Walang problema sa amin kung nais mong pakasalan ang aming anak at kung talagang nagmamahalan kayo. Ayon naman kay Nanay Rosita. Ang totoo po ay hindi niya pa ako sinasagot. Sabi ko sa kanya na mahal ko siya pero hindi ko naman hiningi kaagad ang kanyang sagot dahil kayo ang pinaka-importante noong mga panahong iyon. Pero Nay, ngayon na okay na kayo, kailangan nyo nang magkaapo para may mapaglibangan po kayo at tigilan nyo na po ang pagtitinda ng mga alimango. Seryosong tura ni Patrick. O siya Roger, dalhin mo na muna ako sa kwarto at ikaw Patrick. Ayon sa kusina ang aming anak, mag-usap muna kayo. Basta kami kung saan kayo masaya at kung masaya ang anak namin ay doon kami. Sabi ni Nanay Rosita. Nagkunwang walang narinig ang dalaga. Nagpatuloy lamang ito sa pagluluto at kunwang nagulat noong makalapit sa kanya si Patrick. Oh, andito ka pala. Nakita mo ba sila ni Nanay? Pilit na pinapatatag ng dalaga ang kanyang tinig kahit sa totoo ay parang himatay na ito sa kilig. Kani-kanina pa ako dito at nakapag-usap na kami ni nanay at tatay. Kaso lang, nais ni nanay magpahinga kaya ayon pumasok muna sila sa kwarto. Nakangiting tugon ng binata. Sandali na lamang ito at dito ka na maghapunan.
Nagpadala ako kay Mang Tomas ng maraming alimango, niluto ko para sa'yo. Ihahatid ko nga sana sa bahay mo kaso lang andito ka na, kaya tawagin mo na lamang si Jason para sabay-sabay na tayong 5 kakain. Nakangiting wika ng dalaga. I love you. Sabi ni Patrick. Ay nako, sa palagay ko, pwede mo nang tawagan si Jason. 5 minutes na lamang ito at tapos nang niluluto ko. Nagkunwang walang narinig si Chantal kaya bigla itong niyakap ni Patrick mula sa likuran. Kinilabutan naman ang dalaga noong maramdaman ang init ng hininga ng binata sa kanyang liig. Kaya napatigil ito saglit sa kanyang ginagawa. Hindi nito malaman kung hihimatayin ba siya o yayakap pabalik sa binata. Mga ilang minuto ring silang ganoong sitwasyon nang biglang iharap ni Patrick ang dalaga sa kanya. Huwag mo sanang isipin na sinasamantala kita dahil sa tulong ko sa nanay mo. Mahal na mahal kita dahil gusto kita. Gusto ko ang lahat sa buong pagkatao mo. Seryosong sabi ni Patrick habang nakatitig kay Chantal. Sandali lang, pwede mo bang pakawalan mo na ako? Nauubusan ako ng oxygen eh. Baka himatayin ako dito hindi dahil sa kilig kundi dahil nauubusan ako ng hangin. Paglalambing ng dalaga. Oh, pasensya. Sambit ni Patrick. Salamat sa iyong pagmamahal sa aking pamilya, Patrick. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng lalaking katulad mo at dahil doon, tatanggapin ko yung pag-ibig na binibigay mo sa akin. Nakayukong turan ni Chantal. Sa tuwa ay biglang sinunggaban ng binata ang mga labi ng dalaga at mainit nitong inangkin. Halos maubusan ng hangin ang dalawa noong binitawan ni Patrick ang mga labi ni Chantal. So ngayon, pwede mo na rin ba tanggapin na sa akin ka na magtatrabaho bilang aking secretary? Ako nga pala si Patrick Brashear, nag-iisang apo ng may-ari ng Brashear Company at ako rin ang nag-iisang tagapagmana. Napaatras ng 3 hakbang ang dalaga at napatutop ito sa kanyang bibig gamit ang 2 palad. Hoy, doon ako nagtatrabaho, pinag-resign mo nga ako, hindi ba? Nagulat na tura nito. Alam ko, kaya nga kita pinagre-resign dahil nais kong sa opisina ko ikaw magtatrabaho kasama ko. At bukas na bukas din ay dadalhin kita at ipapakilala kita sa lolo ko. Sigurado akong magugustuhan ka noon. Aba, paano nyo naman po nalaman na doon ako nagtatrabaho? Nakita ko po sa ID ninyo, ma'am. At bukas na bukas ay dadalhin at ipapakilala kita sa lolo ko. Sigurado ako, magugustuhan ka noon. Wika ni Patrick. Wala ngang mapaglagyan sa tuwa ang matanda noong makita si Chantal. Welcome to our family, iha. Nakangiting bati ni Lolo kay Chantal sabay halik sa noo ng dalaga. Madaling nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Tuwang-tuwa sila habang nagkukwentuhan na nakalimutan nga nila na kasama pala nila si Patrick noong inihatid na ng binata ang dalaga. Pwede ka na bang mag-umpisa next week? Tanong ni Patrick habang hawak-hawak ng kanyang kanang kamay ang kamay ng dalaga at ang kaliwang kamay naman nito ay nasa manibela dahil nagmamaniho ito ng sasakyan. Working under your boyfriend or girlfriend, it's not healthy. Natatakot akong magkasawaan tayo, baka masira lamang ang ating pagsasama. Nakayukong tugon ng dalaga. Sweetheart, ang totoong nagmamahalan ay hindi nagkakasawaan. Masaya silang magsasama kahit hindi naman sila mag-uusap. Ang importante, nagkikita sila araw-araw at nakikita nila ang isa't isa. Yan ang nakikita ko sa lola't lolo ko, kaso lang nawala na si lola 3 years ago. Biglang nalungkot ang tinig ng binata. Oh, sorry to hear that. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kung nasaan ang iyong mga magulang? Okay rin naman kung hindi mo rin sasagutin. Seryoso ring wika ng dalaga. Baby pa lamang ako noong maghiwalay sila. Ayaw nila pareho sa akin kaya napunta ako sa pangangalaga ng mga grandparents ko. At noong gusto na nilang magkaroon ng relasyon sa akin, ako na rin ang umayaw sa kanila. Basta,
Gagayahin ko ang lolo ko kung paano niya minahal ang lola at kapag nagkaanak tayo, hindi natin sila iiwanan. Aalagaan natin sila hanggang sa hindi na nila tayo kailangan. Mahal na mahal kita. Sabi ni Patrick sabay halik sa kamay ng dalaga. Punong-puno ring pagmamahal na tinitigan ni Chantal ang kasintahan. Mahal din kita, sabi ni Chantal sabay halik sa kamay ni Patrick. Sa ngayon ay masayang nagsasama ang mag-asawang Patrick at Chantal kasama ang kanilang 4 na anak. Si Nanay Rosita at si Tatay Roger ang nag-aalaga sa kanilang mga apo. Samantalang si Lolo naman ay tuluyan ng pinagkatiwala ang Brashear Company sa mag-asawa at nanirahan na rin ang matanda sa Amerika. I hope you don't mind if I say that I love you. Ang pag-ibig talaga ay biglang susulpot na lamang ito na hindi mo malalaman. Mantakin mo na inis si Chantal sa napakagwapong lalaki dahil hindi man lamang ito nagbigay daan para sa kanila ng kaibigang si Maui. Subalit, dahilan sa pagkakasakit ni Nanay Rosita, nagkakinanlan at natuklasan ng dalawang puso ang tunay na pagmamahal nila sa isa't isa. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating munting channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Paki-hit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng pag-ibig ni na Patrick at Chantal. Hanggang sa muli, paalam.